Dear Tita El, ako po si Bianca, 22 years old. May manliligaw po ako na tawagin na lang natin sa pangalang Rico. Alam ko marami ang nagkakagusto kay Rico dahil ang cutie niya at parang ang sarap yakapin dahil mabango at laging fresh tingnan. Isa po siyang barista sa isang sikat na coffee shop na 2 blocks away lang mula sa bahay namin. Doon ko po siya nakilala dahil ginagawa kong review center ang coffee shop nila. Siyempre, nakilala na ako ni Rico at alam na niya na hot latte ang paborito ko. Saktong nagkasabay kami sa daan. Doon niya kinuha ang Instagram account ko. At hindi ko napapatagalin pa, Tita El, ang kwento, 1 linggo na po na nangliligaw si Rico sa akin. Hindi ko muna siya sinasagot kahit nagmabadali na ang puso ko. Gusto ko lang makasiguro na talagang totoo ang nararamdaman niya para sa akin. Nagbalay. Sorry. Okay, back to the kwento. Inihahatid niya ako sa bahay at pinapapasok ko muna dahil biglang umulan. Saktong kakarating lang din ni ate galing sa Laguna. Doon kasi siya naka-assign sa kanyang trabaho. Ipapakilala ko na sana si Rico kay ate pero hindi siya lumabas sa kwarto at sumilip lang. Pasimple niya akong pinapasok sa kwarto at tinanong, "Di ba si Rico yan? Boyfriend mo na ba siya?" Ang sagot ko, "Hindi pa. Baka next week sasagutin ko na may inaantay lang akong sign." "Bakit ate?" Huminga siya ng malalim at sinabing, "OMG! Crush ko yan matagal na! Kaya nga ginagawa ko dating library ang coffee shop para makita siya." Naloka ako sa revelation ni ate. Magkaparehas kami ng taste. Paano kaya kung magiging boyfriend ko na si Rico? Medyo nakakailang na dalhin sa bahay lalo na kung makikita ni ate na sweet kami. Oo, crush lang naman yon pero ang off lang para sa akin, Tita El. Kaya ang tanong, sasagutin ko na po ba si Rico? Hanggang dito na lang po, maghihintay po ako sa inyong advice. Nagmamahal, Bianca. Bianca, hindi naman pala na Ma'am Bianca sa 2 ilog yung nangliligaw sa'yo na si Rico, pero medyo ang issue para sa'yo is medyo naiilang ka, 'di ba? Na pareho pala na ninyo ng ate mo na crush itong si Rico. Tama ka naman, crush lang naman eh. E di kausapin mo maigi yung ate mo kung naiilang ka. Sabihin mo, ate, nangliligaw sa akin. Okay lang ba sa'yo kung maging kami na? Syempre, hinihingi ko rin yung blessing mo kasi parehas tayo ng crush. Crush mo siya, crush ko siya, pero dapat sa isa lang. O, di ba? Di ba kayo pwede mag-share? Pwede kayo mag-share ng crush, pero never kayong dapat mag-share ng boyfriend, hindi ba? So, tanungin mo yung ate mo, hingin mo yung blessing niya, if it's okay with her. Crush lang naman talaga eh. Malay mo nga, poging-pogi lang talaga siya kay Rico, o cute na cute lang siya kay Rico. When you say crush, di ba? Hindi naman yun love agad. Minsan, ang crush ay physical attraction. When you say that you love someone, or na-develop yung pag-ibig mo sa kanya, maybe it was because of that. After, maybe kasi hindi nga tayo pare-parehas eh. Maybe it's after that physical attraction na na-in love ka sa kanya kasi mas nakita mo kasi una yung physical kaysa yung ugali. Gentleman naman pala to, mabait naman pala to, okay naman pala siya, magalang, matulungin, di ba? Minsan naman, baliktad. Yung mga qualities muna niya, yung nakita mo, bago mo nakita na hindi man siya kapogian or kagandahan,
maganda naman pala yung saloobin niya. 'Di ba? Crush lang naman yun eh. So yung sa'yo, baka nagde-develop na into love kasi gusto mo na siyang sagutin agad-agad. Na nagmamadali nga yung puso mo pero pinipigilan mo. Pigil pa ng konti, vadeng. Pigil pa ng unti. 'Di ba? Pero alam mo, mas maganda, bago yan ang ikinaka-anxiety attack mo, mas maganda siguro kung magbigay ka pa ng mas mahabang panahon para magligawan kayo. Get to know him a little bit more, 'di ba? Ilang 1 week? 1 week? Ilang weeks na silang nagliligawan? Sabi? Ilang weeks na sila nagliligawan? Ayan o, 1 linggo pa lang naman kayo nagliligawan. Pagkatapos gusto mo next week sagutin na agad. Parang 2 weeks lang yun. Kahit pa sabihin mong matagal na kayo aurahan, silipan sa coffee shop, iba pa rin yun. Baka mas maganda kung more than 2 weeks. Maybe if you ask me, it's never enough that you know that person for 2 weeks and then, maging kayo na. Sapat na ba yon yung panahon na yon, yung 2 weeks para makilala nyo ang isa't isa? Kasi tandaan natin na kahit pa sabihin mong hindi kasal yan, ang hirap pumasok sa isang relationship na sa una, it's all roses. Diba? Mabango, maganda, makulay, mapula. Ay, sarap pa in love. But then again, these roses, habang lumilipas ang panahon, tsaka mo napapansin yung mga tinek, 'di ba? Mas masakit 'yun, bakla, kapag gano'n ang nangyari. So mas maganda siguro kung gaya rin ng isang bulaklak, di dahan-dahan nating tingnan yung pag-blossom ninyong dalawa. Kung okay na okay ba kayong dalawa. Kasi tandaan mo, ang mga babae, nililigawan niya ng mga lalaki, pero minsan, hindi naman yung totoong sarili nila yung pinapakita nila kapag nangliligaw sila sa isang girl. Gagawin nila ang lahat, para maging kayo. Di ba? Tama ba ako, yung mga boys na nandito? Tama ba ako? Opo. Kita nyo? Si Aaron yun, nag-teleport. Di ba? Okay, so baka kulang pa yung 2 linggo. Kung ako lang naman ang tatanungin mo, gawin nating 1 month? If kaya mo pa, 1.5 months, maybe? Para at least, magkaalaman or magkakilanlan pa kayo even more. Diba? Pero sayang nga naman yung libreng kape. Chareng! Pero yun nga, sige, since nandun tayo sa usapan ng kape, 'di ba? Yung pakikipagrelasyon, hindi yan parang kape. Okay? Hindi yan parang kape na mainit sa umpisa pero unti-unting manlalamig. Sana hindi ganon yung maging relationship nyo if you do decide na sagutin mo na agad after 2 weeks. 'Di ba? Sana kung magandang intention niya para rin sa'yo, I'm sure makakapaghintay naman siya dahil gaya ng kaping barako, kaya kanyang ipaglaban pati ang inyong pag-iibigan. And I thank you. Correct ka dyan.